Ika-50 kabanata. Gabi na at maliwanag pa ang buwan. Dito sa Snake Training Ground ay andito si Master Gui Myeondok na parang may hinihintay. Ilang saglit pa ay dumating na ang kanyang hinihintay at sinabi niya na sa wakas dumating na rin ito. Isang paa ang makikita sa harapan ni Master Gui Myeondok. Ito pala ay si Namong Mae na seryosong nakatingin kay Master Gui Myeondok at nakatikom pa ang mga kamao. Pagkatapos ay isinuntok ang kamao sa palad tanda ng paggalang at ang ulo nito ay iniyuko. Habang si Master Gui Myeondok ay nasa kanyang harapan. Ilang saglit pa ay tinuturuan na ni Master Gui Myeondok si Namong Mae at sinasabi na ano daw ang kanyang itinuro hanggang sa ngayon. At sinabi ni Master Gui Myeondok na ang isang paraan para matipon daw niya lahat ng kanyang ki na nagkalat sa buong katawan niya papunta sa dantian nito. Nakapikit at mataimtim na nagko-concentrate si Namong Mae at may lumalabas na enerhiya sa kanya. Nakaupo at nakarelax ang kanyang mga kamay na nakapatong sa kanyang tuhod. At isang bilog na enerhiya ang unti-unting nabubuo sa kanyang tiyan. At sinasabi niya mula sa kanyang isip na tulad daw ng kanyang inaasahan, sa pagtipon daw ng kanyang ki na nagkalat sa katawan niya, ay lumalaki din daw ang kanyang dantian. Minulat ng dahan-dahan ang kanyang mata at sinabi pa niya sa kanyang isip na hindi tulad ng maliit na dami ng ki na mayroon daw siya noon. Sa mas malaking dantian na daw na ito, ang kayang gawin ng isang martial artist, ay kaya na rin daw niyang gawin tulad ng ibang martial artist. Pagkatapos ay makikita niya ang kanyang mga kasamang bata na gumagawa ng kani-kanilang estilo ng martial arts. Humakbang patungo kay Namong Mae si Master at sinasabi na kaya simula daw ngayon ay ituturo na niya sa kanya ang Origin Reversal Technique. Ito daw ang original na martial arts ni Master Gui Myeondok. Pagkatapos ay makikita ang isang malaking ahas na enerhiya. At si Master Gui Myeondok ay nakatingin kay Namong Mae. At nagugulat sa kanyang nararamdaman. Makikita ang bilog na enerhiya at ito ay tinatawag na Origin Reversal Technique. Sa ngayon ay wala pang kahalili sa orihinal na martial arts na nilikha ni Gui Myeondok. Makikita ang ulo ng malaking ahas. Sinabi ni Namong Mae na iniisip niya na sa wakas daw ay matutunan na daw niya ang original na martial arts ni Master Gui Myeondok. Pagkatapos ay itinikom ang kanyang mga kamao. Tumingala si Master Gui Myeondok at sinasabi niya kay Namong Mae habang nakaupo at ang pagsunod sa kalikasan ang dapat daw sundin. Ito daw ang tinatawag na ang batas ng kalikasan at ang kaayusan ng mundo. Tumingin ng malalim si Master at sinabi niya na ngunit mga taong ay laging sumusubok na lumabag sa batas. Makikita ang mga iba't ibang uri ng mga tao. Ang mga pagkilos daw ng mga magsasaka sa pag-aararo ng lupa at maging ang pagkilos ng mga panday sa pag-aayos ng mga bakal sa pamamagitan ng paggamit ng apoy. Ang mga tao ay sumusulong sa pamamagitan ng paggamit ng kalikasan sa halip na sundin ang paraan ng daloy nito. Makikita ang magsasaka at ang panday. Sa loob ng kaayusan ng mundo, ang mga tao lamang ang nagpupumilit na umunlad at nagsasamantala upang mapabuti. Makikita si Namong Mae na seryosong nakikinig kay Master Gui Myeondok habang ito ay bumubuo ng enerhiya sa kanyang tiyan. Ang mga diskarte daw ng martial artist sa pag-iipon ng ki ay hindi na iba doon. Malalim na iniisip ito ni Namong Mae. Tinanong na sinabi ni Master Gui Myeondok kay Namong Mae na ano daw ang dantian at Zhoushan. Sumagot ito habang binubuo ang bilog na enerhiya sa kanyang kamay na ang dantian daw ay ang sentro ng katawan at ang Zhoushan naman ay ang sirkulasyon ng ki ng dantian sa buong katawan. Tumugon si Master Gui Myeondok na ito daw ay kalahating mali at kalahating tama. Pinaliwanag ni Master Gui Myeondok at sinabi na ang dantian ay isang mangkok sa katawan ng isang tao na naglalaman ng kalikasan. Gayunpaman, ang iyong mangkok ay nahahati sa dalawa. Makikita ang imahe na halimbawa na sinasabi ni Master Gui Myeondok. Sinabi niya kay Namong Mae na ang kanya daw ay hindi napakanatural. Ang kontaminadong malabong ki sa iyong katawan ay isang kakilakilabot na yang ki na maaaring sumunog sa iyong mga ugat ng ki. Nagulat si Namong Mae sa kanyang narinig. Sinasabi sa kanyang isip na kung hindi daw ito pinaghiwalay ng kanyang ama gamit ang kanyang ki, ay nasunog na daw sana ang lahat ng kanyang dantian at mga ugat ng kanyang ki. Pinagpawisan si Namong Mae sa kanyang mga nalaman. Nagkatitigan silang dalawa at sinasabi ni Master Gui Myeondok kay Namong Mae na ang unang yugto daw ng pamamaraan ng pagbabalik ng pinagmulan ay ang reverse flow.
Ang simula ng pagbaliktad ng pinanggalingan muling lumalaban sa kalikasan. Nakatingala na nakatingin kay Master Gui Myeondok si Namong Mae at sinasabi niya sa kanyang isip na kaya naman daw ay sinabihan niya siya na gawin ang reverse flow. Sinabi pa ni Master Gui Myeondok na ang reverse flow step ay maaaring natakot lang daw siya, ngunit sa pagkakataong ito, ang iyong buhay ay maaaring nakataya. Napakagat sa labi si Namong Mae at napalununok. Pagkatapos ay tumingin ng seryoso at sinabi kay Master Gui Myeondok na handa naman daw siya. Napangiti naman si Master Gui Myeondok at tumugon na tama daw iyan, makakabuti daw ito sa kanya. Nakatitig na lumuliwanag ang mata at sinabi ni Master Gui Myeondok kay Namong Mae na ito daw ay nakakabaliw na ang sa isang anak ng isang prestihiyosong pamilya ay gumagawa pa rin ng reverse flow. Kakaibang ngiti ang makikita sa muka ni Master Gui Myeondok at sinabi na oras na daw para gumawa ng mas nakakabaliw na bagay. Mabilis na ibinuka ang mga kamay ni Master Gui Myeondok at ang mga hangin ay lumalabas. Pagkatapos sa isang kamay niya ay bilog na kulay asul na enerhiya, at ito daw ang yugto ng tamang daloy ng ki at sa kabilang kamay ay bilog na kulay pulang enerhiya, at sinabi niya na ito daw naman ang kabaligtaran ng daloy ng ki. Pagkatapos sinabi ni Master Gui Myeondok na palabasin daw ito sa magkaparehong oras. Pinagpawisan si Namong Mae na nagulat at sinasabi sa kanyang isip na magkasabay daw itong ipinalabas ni Master Gui Myeondok. Lumipat ang eksena sa gilid ng bahay at maliwanag ang buwan. Ang mga tao dito ay nakahandusay sa lupa at naliligo sa sarili nilang dugo. At ang isang lalaki na ito ay makikita na nakaupo sa kanyang trono at may nakatusok na espada at palakol sa kanyang katawan. Sa kanyang likuran ay may nakasulat mula sa dugo at ang nakasulat dito ay andito si Gui Myeondok. Isang daliri ang hinipo ang dugo. Tinitigan ng leader ng Red Squadron ang dugo at pagkatapos ay sinabi nito na ang gumawa daw nito ay hindi pa masyadong matagal simula nung umalis ito. Mabilis na tumugon ang mga kasapi ng leader ng Red Squadron. At sumigaw na sinabi ng leader ng Red Squadron na gamitin daw nila ang lambat ng langit at lupa. Kailangan daw nilang mahuli ito para makakuha sila ng palatandaan. Mabilis na tumatakbo ang mga kasapi ng Red Squadron sa madilim na kakahuyan, isang mata ang lumiliwanag na nakatingin sa mga ito. Ito pala ang Peking Gui Myeondok na lumiliwanag ang mga mata na nakatingin sa Red Squadron. Bilog ang buwan sa kabundukan ay naghiwa-hiwalay ang Red Squadron. Mabilis na tumatakbo ang Red Squadron sa taas ng puno ay pinapanood ng Peking Gui Myeondok. Habang tumatakbo ay naramdaman nila ito at tumingin sa itaas. Sinasabi ng Peking Gui Myeondok na ang tanging pumunta daw lang dito ay ang Red Squadron. Mabilis na napahinto at lumingon na sinasabi na ano daw iyon. Siya daw ay nakaramdam ng isang bagay na katulad kay Master Gui Myeondok. Mabilis na nilagyan ng aura ang kanyang mga paa at mabilis na tumakbo paakyat sa bundok nang nagulat ito nang makita niya ang Peking Gui Myeondok sa kanyang unahan paakyat ng bundok. Bumunot ng espada ang Peking Gui Myeondok at lumiwanag ang mga mata, mabilis na inatake si Instructor Yang Jung-hyuk na ikinagulat nito. Nanlaki ang mga mata ni Instructor Yang Jung-hyuk at malapit na itong tamaan. Dito na nagtatapos ang ika-50 kabanata. Ika-51 kabanata. Ang nakaraan, malapit nang tumama ang espada ng Peking Gui Myeondok kay Instructor Yang Jung-hyuk. Sa pagpapatuloy, mabilis na gumamit ng teknik na quick draw si Instructor Yang Jung-hyuk at mabilis na binunot ang espada niya buhat sa kanyang tagiliran. Makikita na nahihirapan si Instructor Yang Jung-hyuk sa pagharang sa espada ng Peking Gui Myeondok na mabilis na lumihis ang espada sa gilid niya. Hindi makapaniwala ang Peking Gui Myeondok na naharang ang espada niya. Nangigil na sinabi sa isip ni Instructor Yang Jung-hyuk na ang lalaki daw na yon ay malakas. Sinabi pa niya sa kanyang isip na kailangan daw niyang makuha ang itaas na kamay sa pamamagitan ng paggamit ng kanyang pinakamahusay na pamamaraan. Itinutok ni Instructor Yang Jung-hyuk ang kanyang espada at lumiwanag ang dulo nito, pagkatapos ay mabilis na tumalon sa Peking Gui Myeondok at isang imahe ng leyon na enerhiya na papunta sa Peking Gui Myeondok. Kakagatin na ang Peking Gui Myeondok nang biglang umatake ito ng espadang humahaba. Pinaikot-ikot niya ang espadang humahaba at nahuli ang ulo ng leyon. At ang enerhiyang leyon ay nahati ang ulo at nabasag. Pagkalapag ng Peking Gui Myeondok sa lupa,
ay sinabi nito kay instructor Yang Gungyok na sa palagay daw niya iyon daw ang pinakamahusay na pamamaraan ni instructor Yang Gungyok. Lumingon na sinabi pa niya na ngayon, gusto daw ba niyang subukan ang kanyang pamamaraan. Si instructor Yang Jungyuk ay hawak ang kanyang tiyan na mukhang tinamaan ng ginawang pagkontra sa atake na ginawa ng Peking Gui Myeondok. Pinagpapawisan at wala ng lakas si instructor Yang Jungyuk at hawak-hawak pa rin ang kanyang tiyan na hingal na hingal. Bumunot na muli ng espada ang Peking Gui Myeondok at umikot-ikot ang talim ng dalawang espada sa ere. Tumitig ito at naglalabas ng enerhiya at handa na sa gagawing atake. Naiiniis na tinitingnan ang paparating na atake. Lumiliwanag ang mga talim na humahaba at inihampas na ito. Tinatawag niya itong thorn blossom ang tamaan ng mga talim nito. Ay nawawasak at ito ay naglalabas ng mga talulot ng bulaklak. Pagkatapos si instructor Yang Jungyuk ay sinusubukan na iwasan ang mga ito. Nakangiwi na ang muka at nahihirapan na sinasabi ni instructor sa kanyang isip na ang espada daw na iyon ay parang may buhay. Isang malaking pagsabog ng makikita at ang mga bato ay nawasak sanhi ng atake ng Peking Gui Myeondok at naglalaglagan mula sa tuktok ng bundok. Pagkatapos ay makikita si instructor na nakadapa sa lupa at nilapitan ito ng Peking Gui Myeondok. Nakatayo sa gilid ni instructor Yang Jungyuk ang Peking Gui Myeondok na hawak ang dalawang espada. Habang nakadapa ito ay inilingon ang mata sa taas. At nang makita niya ito ay sinabi sa kanyang isip na itim na kasuotan at may maskarang multo. Nakadapa na sinabi niya sa Peking Gui Myeondok na kung siya daw ba ang isa sa dating miyembro ng Black Flower League. Nakatayo lang ang Peking Gui Myeondok na tinitingnan si instructor Yang Gungyok. At pagkatapos ay sinabi sa kanya na siya daw ang tunay na Gui Myeondok. Sinabi ni instructor Yang Jungyuk na ang tunay daw na Gui Myeondok ay kasalukuyang nasa White Military Academy at ito daw ay nagtatrabaho bilang isang guro. Ibinalik na ang espada ng Peking Gui Myeondok at sinasabi sa kanya na siya rin daw ay naloko. Nakatingin habang nakadapa si instructor Yang Jungyuk na ano daw ang ibig sabihin nun. Tumitig na sinabi ng Peking Gui Myeondok na ang Gui Myeondok na sinsabi daw niya ay ang peke. Kumamot sa lupa si instructor Yang Jungyuk at sinabi sa kanyang isip na ano daw. Ang guro daw bang iyon ay isang peke? Tumalikod na ang Peking Gui Myeondok bago ito umalis ay sinabi nito sa kanya na wag daw silang humarang sa daraanan niya mga Red Squadron. Mabilis na umalis ang Peking Gui Myeondok at naiwang nakadapa si instructor sa lupa na sinasabi niya sa kanyang isip na yon daw ay napaka-imposible. Flashback makikita ang palasyo ay nasusunog si instructor Yang Jungyuk ay nakasilip sa pinto na malapit ng umiyak. Nakita niya pala ang kanyang ama. Nasumusuka ng dugo sanhi ng atake ni Master Gui Myeondok dito. At makikita ang nakamaskarang Gui Myeondok. Nakadapa na galit na sinasabi sa kanyang isip na walang paraan na peke daw ang guro. Umaga na at sa White Military Academy ay naglalakad sina Wonpyo at Nambungmai. Ang mga tao sa paligid ay pinagtitinginan silang dalawa. Sinabi ni Nambungmai kay Kalbo na hindi daw niya ito napansin kanina kasi masyado daw silang nakatutok sa training, pero napakalaki daw talaga ng lugar na ito. Sumagot si Kalbo at sinabi na ito daw ay nakakabad trip. Paano daw sila magkakaroon ng oras para lumingalinga kung lagi naman silang pinapatrain ng teacher na parang mga baliw. Buenas pa nga daw sila dahil hindi pa sila namamatay. Pinagtitinginan sila ng grupo ng mga bata. Ang mga ito ay nagtataka sa kanila. Biglang napansin sila ni Kalbo. Sinabi kay Kalbo na tumingin daw sila doon siya daw ba ay isang monghe. Sumagot ang isa na hindi lahat ng kalbong tao ay Shaolin. Saang grupo daw kaya sila nagmula? Natumugon lang ng tingin sina Nambungmai at Kalbo. Tumatawa ang mga ito at sinasabi pa sa kanila na, pero bakit parang ang dungis daw nila? Pulubi daw ba sila? Nagtataka si Nambungmai habang si Kalbo ay naiinis na sinigawan ang mga ito at sinasabi na anong tinitignan daw nila. First time daw ba nilang makakita ng Kalbo? Nagulat at nabigla ang grupo ng mga bata na nakatingin pa din kay Kalbo. Ang mga bata sa paligid ay pinagtitinginan sila habang si Kalbo ay naiinis na nakatikom ang mga kamao sa kanila. Nahihiyang tumatawa si Nambungmai at kumamot sa ulo at sinabi na gayunpaman, nangako sila na magkikita sila dito. At naiinis pa rin si Kalbo sa kanyang gilid. Isang kamay ang tumaas at tinawag siya na Hyungnim. Ang Hyungnim ay ang ibig sabihin ay older brother. Hindi niya ito kapatid.
Ito ay ang kanyang pinsan na tinatawag lang siyang older brother. Kumaway din si Nambung Mae sa kanya nang makita niya ito at sinabi ang kanyang pangalan na Jipyong. Mabilis na lumapit si Jipyong kay Nambung Mae at humawak sa kanyang kamay na tinititigan ni Kalbo. Kinamusta siya ni Nambung Mae? Sumagot at sinabi ni Jipyong na mabuti naman Hyungnim. Nakakatuwa daw na makita siya ulit. Dapat mas madalas daw siyang lumabas. Supladong sumabat sa usapan si Kalbo at sinasabi na hindi daw nila kaya. Hindi daw sila nagkakaroon ng pagkakataon. Isinuntok ang kamao sa kanyang paladtanda ng paggalang ni Jipyong at sinabi nito kay Kalbo na hindi daw niya ito binati ng maayos last time. Siya daw ay si Namung Jipyong at siya daw ay pinsan ng kanyang older brother na si Namung Mae. Ito ay si Namung Jipyong nagmula sa GOAT Group. Siya daw ay binabati ang Shaolin Disciple. Nagsalubong ang kilay at naiinis na sinabi ni Wonpyo na siya daw si Shaolin Wonpyo. Mayabang na tumingin si Wonpyo at sinabi na pero, pinsan daw ba talaga siya ni Namung Mae? Hindi daw sila magkamukha. Ito daw ay nakapagtataka. Inawat na ni Namung Mae ang dalawa at sinabi niya sa kanyang pinsan na pakiintindi na lang daw. Medyo magaspang daw talaga siya paminsan-minsan. Tumingin sa paligid at sinabi pa niya na gayon paman, may nangyari ba ngayon? Parang ang lugar daw na ito ay masyadong abala. Sinabi ng kanyang pinsan na si Jipyong na ito daw ay dahil sa magaganap na White Martial Arts Contest. Sumagot naman si Namung Mae na ano naman ang tungkol doon. Huwag daw niyang sabihin na ito ay magsisimula na agad. Naputol ang sinasabi ni Jipyong nang marinig nila na may sumisigaw na tao. Sinasabi nito na bigyan daw pansin ang kanyang sasabihin na sino-sino daw ang mga grupo ang makapasok sa finals ng White Martial Arts Contest. Itinuro ang bulletin board at ang mga grupo na lalahok sa White Martial Arts Contest. Ang Martial Arts Contest na pustahan na pinangungunahan ng Rooster Group ay opisyal na bukas na. At nagsigawan ang mga tao na nasa paligid. Dito na nagtatapos ang ika-51 kabanata. Ika-52 kabanata. Ang nakaraan. Sumisigaw ang lalaki at sinisigaw na ang martial art contest daw na hosted ng roster ay nagsimula na. Sa pagpapatuloy, masaya ang mga bata sa kanilang narinig at napapasuntok pa sa ere. Nagtatakang sinasabi ni Namung Mae na pagtaya daw sa martial arts contest. Lumapit sila sa mga nag-uumpukan. Sinisigaw ng lalaki na tumaya na daw sila sa grupo na sinusuportahan nila. Sinabi pa niya sa mga naroroon na kung ang grupo daw na kanilang itinaya ay makapasok sa finals, ay bibigyan daw nila ng doble ng halaga na itinaya nila. Ito daw ay may 50% na probabilidad. Nagulat si Nambung Mae at Jipyong sa kanilang narinig ngunit si Kalbo ay pumungay lang ang mata na parang hindi naniniwala. Namamangha na sinabi ni Nambung Mae na ang lahat daw ba na andito ay tumataya sa martial arts contest. Tumugon si Jipyong kay Namung Mae na syempre daw naman. Mayroong daw doon na lahat ng uri ng mga tao na interesado sa paligsahan. Ito daw ang lugar kung saan makikita ang mga magagaling na kabataan na may potensyal. Sinabi pa sa kanya ni Jipyong na ang pangunahing tauhan ng huling paligsahan ay si Nambung Il. Si Nambung Il ay ang nakatatandang kapatid ni Namung Mae. Nakangiting sinabi ni Jipyong kay Namung Mae na sa tingin daw nito anong grupo daw kaya ang makakapasok sa finals. Tumugon si Namung Mae na hindi niya daw alam. Siya daw at hindi na naituloy ang sinasabi niya nang magulat ito nang may marinig siya sa kanyang likuran na nagsasalita na. Siya daw ay pumusta ng 100 silver coins na ang Snake Group ay matatanggal agad. Dahil daw andun si Nambung Mae sa grupo na yon na isang basura. Ito pala ay si mayabang na si Dang Weiju. Na binugbog ni Mo Yongbo. Mapapanood ito sa chapter 2 kung hindi ako nagkakamali. Lumapit sa kanila si Dang Weiju at mayabang na nakangiti. Seryosong tiningnan ni Nambung Mae ito. Luminga-linga ang kasama ni Dang Weiju, tinitingnan kung may iba pa bang kasama sila Nambung Mae. Pagkatapos ay lumapit kay Dang Weiju at ito ay may ibinulong dito. Ngumingiting patanong na sinabi ni Dang Weiju kay Nambung Mae na ano na daw ang gagawin niya ngayon. Sa tingin daw niya ay wala nang makakatulong sa kanya ngayon. Nakatitig si Nambung Mae kay Dang Weiju na nakatikom ang mga kamao.
Nakahawak sa ulo ang isang kamay at nagulat na itinuro ni Kalbo si Dang Wiju at sinabi na di ba siya daw yung lalaking binalian ng mga kamay ni Mo Yongbo. Makikita ang mga ito ay nakatingin kay Kalbo habang tumatawa. Sumigaw ang alalay ni Dang Wiju at sinabi na ikaw na baboy ka, ang lakas daw ng loob nitong makialam. Sa tingin daw niya siya daw ay kumikilos ng mayabang dahil sa taga Shaolin siya. Magagaling daw ang mga Shaolin, pero sa tingin daw ba nito ay magaling na rin siya. Pinipigilan niyang tumawa, ngunit tumalsik ang laway ni Kalbo at tuluyan na itong humalakhak. At sinabi na ang akala daw niya ay ang pinag-uusapan daw nila ay ang sarili nito. Sa tingin daw ba nito magaling na daw ito dahil lang sa galing siya sa Sasyondang family. Naiinis na ang alalay ni Dang Wiju kay Kalbo, ang pangalan ng alalay ay si Hyun Mugi. Sinabi ni Kalbo kay Hyun Mugi na siya daw ay ass kisser. Ang ass kisser ay isang taong nagsisikap na pasayahin ang isang tao upang makakuha ng personal na kalamangan. Nag-aapoy na ang dalawa sa galit at nagkakameron na ng kuryente ang kanilang ginagawang titigan. Naglalakad na lumapit sa dalawa si Ji Pyong upang awatin na sila. Sumuntok sa palad at sinabi nito sa kanila na marami daw na tao ang nakatingin kaya naman daw sila ay magsitigil na. Tiningnan siya ni Dang Wiju at sinabi nito sa kanya na sino daw ito. Pamilyar daw ang mukha niya. Nagkita na daw ba sila? Nagpakilala siya at sinabi niya kay Dang Wiju na siya daw ay si Ji Pyong. Ang tagal na daw nilang hindi nagkita simula nung bata pa daw sila. Lumaki ang mga mata ni Dang Wiju at nag-iisip na alam na daw niya, naalala na daw niya ito. Ngumiti ng masama at sinasabi nito kay Ji Pyong na siya daw ang bata na binuli niya dahil sa sobrang yabang sa family. Meeting kahit bata ka pa lang siya daw ay nasa linya na ng collateral. Hindi daw ba siya yun? Sumagot si Ji Pyong kay Dang Wiju at sinabi niya na sa oras na daw na yon. Naging baldado na sana siya kung hindi dahil kay Big Brother ng Bungmai. Naiisip niya siguro na yon daw ay masaya. Flashback, isang bata ang hinahawakan sa magkabilang kamay na pumipiglas at umiiyak sa harapan ay si Dang Wiju. Nanginginig na sa takot si Ji Pyong dahil sa hahampasin na siya ng spadang kahoy ni Dang Wiju. Lumiliwanag ang mata at mabilis na hinampas na ng spada niya si Ji Pyong at si Ji Pyong ay gulat na gulat nang malapit nang tumama ang spada. Isang spadang kahoy din ang humarang sa paghampas na yon. Ito pala ay sinambung mae na hinarang ang paghampas ni Dang Wiju na ikinagulat niya. Matapang na tinitigan si Dang Wiju at masayang ngumiti si Ji Pyong. Balik sa kasalukuyan. Sinabi ni Ji Pyong na sa pagkakataong ito oras na daw para siya naman daw ang magprotekta sa kanyang big brother na si Nambung Mai. Napabulong na sinabi ni Nambung Mai na sa oras na daw na yon bago makontaminado ang kanyang dantiyan. Pagkatapos daw nung pangyayari na yon, si Dang Wiju ay nagsanay ng mabuti at kinilala na siya ng kanyang pamilyang Dang family. At hanggang ngayon daw ay nagtanim pa rin siya ng sama ng loob sa kanya. Naglalabas ng enerhiya si Dang Wiju na tinitigan si Ji Pyong. Pumurma na si Ji Pyong ng kanyang martial art habang si Dang Wiju ay lumiliwanag ang mata na nakatingin sa kanya. Nanginginig ang mga kamay ni Ji Pyong pagkatapos ay pinigilan siya ni Nambung Mae na sinasabi na huwag daw niyang pilitin ang kanyang sarili. Hindi daw siya mananalo sa kanya. Tumugon si Ji Pyong sa kanya na alam daw niya yon. Pero hindi na daw siya bata na umiiyak lang tulad ng dati. Masaya naman si Nambung Mae at ito ay tumugon na hindi na rin naman siya bata kaya na daw niya ito. Mabilis na tumalon sa ere ang alalay ni Dang Wiju na si Hyun Mugi upang atakihin si Kalbo. Yumuko si Kalbo para maiwasan ang ginawang atake ni Hyun Mugi, tinitigan niya ito at itinikom ang kamao upang suntukin sa baba. Tumama ang suntok ni Kalbo dahilan ng bahagyang napaatras sa ere. Pagkatapos ay itinitig ang mata ni Hyun Mugi kay Kalbo habang nagsusuka ng dugo at sinabi na hinayupak kang baboy ka. Itinikom ang mga kamao nito at may inilalabas na enerhiya sa kanyang kamay. Mabilis na sunod-sunod na suntok ang pinakawalan ni Hyun Mugi na tinatawag niyang streaking punch. Mabilis na nagtakbuhan ang mga tao sa paligid papunta sa kanila at sinisigaw nila na mayroon daw na naglalaban doon. Sumagot ang ibang bata na sino daw ang mga yon. Sino ang lumalaban at kanino daw? Nagulat at sinisigaw na sinabi ng tagapagsalita nang makita ang naglalaban na. Ito daw ang Snake Group. Ang mga ito daw ay hindi makikita sa lahat ng oras. Nakikipag-away daw sila sa Group Pig. Nag-away na daw sila bago pa man magsimula ang contest.
Makikita na iniiwasan ni Kalbo ang mga atake ni Hyunmugi. Inaasar pa ni Kalbo si Hyunmugi at sinasabi na ito daw ba ay nagagalit dahil sa tinawag niya ito na ass kisser. At napatakla pa si Kalbo. Lumalabas na ang mga ugat sa muka ni Hyunmugi at lumalaki na ang mata sa asar nito kay Kalbo. Binunot na niya ang kanyang espada at sumisigaw na ihahampas na niya ito kay Kalbo. At may mabilis na kutsilyong tumusok sa sahig. Tumigil sa paglalaban ang dalawa at tiningnan ang kutsilyo na tumusok sa sahig. Isang boses ang nagsasabi na sila daw ay huminto na sa paglalaban. Hinanap nila ito. At nagtatanong na sinabi ni Namung Mae sa kanyang isip na sino daw kaya ang humagis ng kutsilyong yon. Tumingin sila sa taas at nakita nila ang isang tao na nakatayo sa ibabaw ng bubong ng bahay at sinasabi nito na ang pag-aaway daw dito na hindi legal ay ipinagbabawal. Ang hindi daw makatarungang maliliit na away ay hindi daw nila pinapayagan ng 5 Chivalrous Novas. Napatanong si Namung Mae na ano daw yung 5 Chivalrous Novas. Sinabi ni Jipyong na yun daw ba ay taga-rat group. Tumitig si Namung Mae sa taong nasa taas at sinabi na isa daw sila sa mga grupo sa academy na ito. Pero ginagawa din daw ba nila ang pagbabantay? Tumugon at sinabi ni Jipyong kay Namung Mae na hindi daw, libangan lang daw nila yun. Nagtataka na nagulat naman sa narinig niya si Namung Mae. Makikita na nakatayo lang at tinititigan sila ng taga-rat group. Dito na nagtatapos ang ika-52 kabanata.